Ganito ring panahon noong isang taon, libu-libong turista, lokal man at dayuhan ang dumagsa sa bayan ng Bae sa Laguna para saksihan ang ipinagmamalaking Bayenya Festival na salamin ng makulay na pamana at buhay na kultura. Isa ang bayan ng Bae sa pinakamatandang bayan ng Laguna, pero may tuturing ding isa sa pinakamaunlad na ipinagmamalaking tagpuan ng kasaysayan, kultura at modernisasyon. Ang mga bulaklak at halaman ay hindi lang pinagbibili sa iba't ibang bayan ng Laguna. Nakararating na ito sa iba't ibang lalawigan, sa Metro Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa. Maraming pamilya sa Bae ang umaasa sa paghahalaman. Dilis Garden by Pajardos Garden. Napakalaking tulong po nitong halaman sa amin dahil sa totoo lang po ay dati kaming galing sa isang kahig isang tukanang dahil sa halaman. Medyo umasenso po kami. Napagtapos ko ang mga anak ko. Binisita rin natin ang Macban Geothermal Power Plant na sa kasalukuyan ay pinamamahalaan ng Aboitiz Power Renewable Incorporated. Mga planta ng kuryente na hindi lamang nagpapatatag na ekonomiya ng bayan at lalawigan, kundi nagpapailaw din sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan at Kalakhang, Maynila. Literal na init ng mundo ang nagpapagana sa mga plantang ito na kinukuha naman sa bundok ng Makiling at bundok ng Banahaw na matatagpuan rin sa ating lalawigan. Kung turista kang dinidiskubre ang magagandang tanawin ng lalawigan at napagod ka na sa pag-ikot, marami ring lugar na mapupuntahan at pagkaing pwedeng pagsaluhan. Kung nature trip ang habol nyo, dapat ninyong puntahan ang Kamayan sa Palaisdaan at kumain sa baklad ng mga inihahaing sariwang seafoods habang ninanamnam ang ganda ng paligid. Pero kung nasa Bae ka, ay hindi mo dapat palampasin tikman ang pinagmamalaki nilang Monay Bae. 56 na taon na itong tinatangkilik at binabalik-balikan, hindi lang ng mga taga-Bae, kundi maging ng mga taga-karatig lalawigan at mga turista. Isidra Tenorio. Tawag po sa akin ay Nanay Ising. Umpisa po naman kami talaga na napakasimple po. Naupa po kami sa tapat na rural bank. Dinayo po nung mga customer. Doon po na umpisahang nakilala po yung Monay. Niloob po siguro ng Panginoon. Nangyari po lahat ito. Sipag at tiyaga lang po talaga. Taliwas sa kaalaman ng marami, ang pangalan ng bayan ay hindi hinango sa Laguna de Bay, kundi sa mga sinaunang tawag ng mga mangalakal na Tsino at mga Kastilang tumira sa lugar na ito. Ang Bay ang unang kapitolyo ng Laguna na nakasasakop sa bayan ng San Pablo, Alaminos, Kalawan at Los Baños. Matatagpuan ang bayan ng Bae sa paanan ng bundok Makiling at sa baybayin ng Laguna de Bay. Kilala ang Bae hindi lang sa natural nitong ganda, kundi sa mga ginintuang pamana at mga mamamayang masaya at masisigla. Pero kung pagbabatayan ng alamat, ang bayan ng Bae daw ay hango sa tatlong magkakapatid na tinaguriang Tres Marias, sina Maria Basilisa, Maria Angela at Maria Elena na isinumpa ang bayan. Ano man ang pinagmulan ng ngalan ng bayan, isa lang ang tama: nabuhay ang mga Bayenyo ng masagana at matiwasay. At bilang pasasalamat sa biyayang tinatamo, saksi sa maningning at magarbong pagdiriwang ng Fiesta Bayenya, ang tatak na magigiting nitong lahi. Ito ay taunang fiesta na nagbibigay pugay sa kultura at kasaysayan ng bayan na tinatampukan ng Grand Parade at iba't ibang festivities. Kabilang sa makislap na pagdiriwang ay ang Civic Parade, Land Float at mga cultural presentation na nagpapakita ng pagkamalikhain at pagkakaisa ng mga Bayenyos. Inaabangan ng Grand Civic Parade na nagtataguyod ng Land Float na nagpapakita ng talento at pagiging malikhain ng mga mamamayan ng bayan ng Bae. Ang pinaka-highlight po natin dito sa Fiesta Bayenya ngayon is syempre yung trade fair booth, tsaka yung mga iba't ibang klaseng patimpalak patungkol sa mga maghahalaman na kumbaga in modern era ay naipapasok pa rin natin yung talento ng mga
maghahalaman natin. Ngunit sa susunod na taon ng 2026 ay hindi na Agosto ang pagdiriwang ng Fiesta Bayenia. Inaprubahan na ng Sangguniang Pambayan na magiging April 30 upang lalong maging mas angkop dahil sa panahong ito ay namumukadkad ang mga halamanan dito sa Bae. Malalim na nakaukit ang kasaysayan ng Bae sa mga luma nitong gusali at mga makasaysayang lugar. Ang simbahan ng Bae na itinayo pa noong panahon ng Kastila ay patunay ng arkitektura ng pananampalataya ng mga sinaunang mamamayan. Kasaysayan, init na mundo, halamanan at mga bulaklak. Yan ay ilan lang sa naglalarawan sa bayan ng Bae. Ngunit ang halamanan at mga bulaklak ay hindi lamang nagsisilbing dekorasyon o palamuti sa bayan na ito, kundi ito'y bahagi na ng kultura at pamumuhay ng mga Bayenyos. Hindi lamang makikita rito ang kaligtan ng kalikasan, kundi mararamdaman din dito ang puso, kaluluwa ng isang bayan na marunong magmahal sa kanyang kapaligiran. Maraming salamat po sa inyong panunood at abangan po ninyo ang aming pagbisita at paghahandog muli ng kagandahan ng bawat bayan ng ating lalawigan. Nayahatid po sa inyo ng Provincial Information Office. Ako po ang inyong lingkod, Ginoong Nelson Bautista mula sa Provincial Information Office na nagsasabing sama-sama po tayong umakay sa tamang landas. Dito lang sa gobyerno may solusyon ni Governor Sol Aragones. Hanggang sa muli mga kaakay. Marami po tayong trabaho para sa turismo dahil pagbayabong ang turismo, may hanap buhay ang tao, maunlad ang lalawigan ng Laguna.